sa panahong ito, yung mga Gen Z, alam ko madaling araw na usually natutulog ang mga batang ito. So kailangan makita natin ito, maging aware po tayo na even sa mga online gamings, may mga online predators po. Nabanggit po ninyo kanina, madalas po sa isa sa mga dahilan nga kung bakit na dumadami itong kaso nga ng maagang pagbubuntis dito sa ating bansa is through social media. Um, sa tingin po ninyo, dapat ding siguro magkaroon ng panukalang batas para tigilan yung ano kasi madalas sa social media kaya naman nilang ipahinto kayang ipa-close ng Meta kung tutusin kung iimbestigahan nga ng kamera kung mamomonitor natin kaya nilang ipa-close no itong mga social media na sinasabing nagpapalaganap ng fake news. Mas maganda din siguro kung dito, banda sa paglaban natin kontra nga dito sa maagang pagbubuntis, ma'am. Yes, so kami sa komisyon ay nagpo-push talaga or nag-a-advocate na sa 20th Congress mapasa ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill kung saan talagang mas matututok yung issue na to ng maagang pagbubuntis at panganganak ng ating mga kababayan. So nais talaga natin ang reproductive health education, palakasin ang integration ng sexuality education or sex education sa schools, pero age appropriate po ito, ayaw nating ituro sa mga hindi nararapat sa kanilang edad kasi talagang nauunahan tayo ng social media at nais natin yung mga kabataan natin malaman yung mga totoong source of information, wag fake news. And at the same time, I know na sa nakaraang kongreso, merong moves to really have censorship on mga sites, no? Kasi medyo mahirap na i-control yon. Kaya yung mga magulang talagang dapat ma-monitor natin. So sa mga nanonood, i-monitor po natin yung mga sites na pinupuntahan ng ating mga anak. Pero ngayon kasi, no, sa panahong ito, yung mga Gen Z, alam ko madaling araw na usually natutulog ang mga batang ito. So kailangan makita natin ito, maging aware po tayo na even sa mga online gamings, may mga online predators po. At the same time, kailangan alam natin na ang dami pong sites na pwedeng puntahan ng ating mga kabataan. May Discord, may Twitch, na kailangan makita natin ano ba yung pinupuntahan ng ating mga anak. Ang dami pong sites. Meron pang mga subreddit na napaka-open ng access po. So yun po yung pinupush din natin sa Kongreso. No? Ang maganda po, alam ko may moves nga for censorship. Kami po sa komisyon, ang talagang pinupush namin, Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Opo, bago lang si Partner Admar, nabanggit po ninyo yung sex education. Papaano nga ulit po ninyo mapaprocess o maipapatupad ito? Kasi nga, di ba, medyo hati nga yung opinion na ating mga kababayan pagdating po dyan kung ituturo sa mga paaralan. So sa inyo pong panig, papaano po maipapatupad yan kung sakali man na mailusot? Okay, so una muna, ang gusto talaga natin, parent-led, yung mga parents ang unang-unang mag-e-educate tungkol sa sex sa kanilang mga anak. No, pero kailangan kasi maganda ang komunikasyon ninyo sa mga everyday things sa buhay, no? Everyday things in life, no? It could also start as teaching at ang ating mga anak tungkol sa good touch, bad touch, no? Kapag meron kang nararamdaman na yung protection mo ay parang may risk, kailangan go, run, and tell a responsible adult around you. Yun yung core message natin, no? Para mapatupad talaga yung protection ng ating mga kabataang Pilipino. At the same time, ang nais talaga natin, no, mas palawigin yung impormasyon tungkol sa reproductive health education. And alam ko ang Department of Education ay maglalabas na ng polisiya tungkol sa reproductive health education. Yun pong kinakatakot natin, no, na sexuality education sa ating curriculum. Hindi po natin kailangan mag-worry kasi age appropriate po ito, scientifically proven, no? So hindi naman tayo magtuturo ng tungkol sa sex sa mga kindergarten, 'di ba? So age appropriate po yung pagtuturo nito. Huwag po tayong mag-alala kasi talaga nag-aalala ang ating mga kababayan tungkol sa sex education. At may nakaraang survey lang kaka-release, no, ng Philippine Legislators Committee on Population and Development at Pulse Asia na majority ng ating mga kababayan ay in favor talaga sa sex education.